Mo na lalaki, mamas boy, nakadiring lalaki yung ganun. Masakit sa ulo yan. Huwag kang pipili ng ganyang klase ng lalaki. Pili ka muna ng iba. Kaya mo muna bumature yan kasi sign of immaturity yun eh. Diba? Nakadikit masyado sa magulang, ayaw humiwalay. Ilang taong ka na? 20, 30, ayaw mo paling humiwalay sa magulang mo. Immature pa yan. Paano ko nasabing immature? Hindi pa nga niya kaya buto-buto niya sarili niya. Lalaki siya, hindi pa nga siya marunong mag-handle ng emosyon. Supposed to be, pag lalaki ka, ang hinahandle mo resulta, hindi emosyon. Resulta dapat yung binibilang mo, hindi emosyon. Ang problema, yung lalaki, ayaw humiwalay sa magulang niya. Ang utos ng Diyos sa Biblia, simple. Iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina, at ang dalawa'y magsasama, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Paano mo iniisang laman yung ayaw humiwalay sa magulang? Hindi naman kasi ang ibig sabihin yan, nakatira sa magulang o nakatira sa ibang lugar. Hindi ganun. Pero ang ibig ko sabihin yun, dinidiktahan pa rin ng magulang niya kahit matanda na siya. Tapos hindi makakalas at hindi kayang gumawa ng sariling desisyon para sa sarili niya, lalaki ka pa naman. Kadiring lalaki yung ganun. Sorry pili ka ng ganyan lalaki, tignan mo, magkakaproblema ka. Diyan nanggagaling yung mga sakit ng ulo sa biyanan Pinakakialaman yung buhay ng mag-asawa na kahit kasal na. Masakit sa ulo yan. Huwag kang pipili ng ganyang klase ng lalaki. Hindi pa kayang tumindig sa sarili niyan. Pagka ganong klaseng hindi pa marunong magdesisyon para sa sarili, i-konsulta pa sa magulang, sasakit ang ulo mo dyan kasi hindi leader yan.